Good morning po muli sa ating lahat mga kapatid. Dito naman po tayo upang talakayin ang salita po ng ating Panginoon. This is very opportunity na ako po ay nagpapasalamat sa Kanya sapagkat malaya na naman po natin mapapakinggan ang Kanyang mga salita. Ang ating pong teksto matukikita po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Unang Korinto kapitulo 6 versikulo 12. Sabi po dito, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. So madali po tayo manalangin. Aming Diyos na banal, pinupuri namin po kayo Panginoon sa pagkakataon ito. Sa iyo pong masalita namin pong tatalakayin Panginoon. Dalangin po namin Lord na patuloy po kaming pangunahan at nawa ang masalita mong ay pong mapapakinggan ay maging kagamit-gamit upang kami ay maging kapakipakinabang sa bawat araw Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Lord, na ang salita mo ay maging matagumpay at makita at mahayag po ito sa buhay po namin lahat. Sa iyo po ang kapurihan, Lord. Ito po ang aming hayag na panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, mga kapatid, ang iyo pong abang lingkod, Pastor Ricky Madilar, at nagpapasalamat sa opportunity na ito. Balikan po natin ang ating teksto. 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Pinamagatan ko po itong freedom. Freedom, kalayaan. Ano po sa inyo pong palagay ang ibig sabihin ng freedom sa inyong mga sarili? So, kayo na po makakasagot yan. Ang dictionary po ay mayroon pong pagpapaliwanag patungkol po sa freedom. Ang sabi po dito, freedom is the power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraints. Napaganda po sinabi dito na freedom is the power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint. Okay? Kung tatalakayin po natin ito at ibibigyan natin ng pansin, i-apply natin sa Biblia, alam nyo po, napakaswerte po natin sa bansa po ng Pilipinas, sa bansa po ng Canada. Alam nyo po kung bakit? Kasi malaya po tayo makapagpahayag ng salita po ng Diyos. Wala pong tumututol. Ang gobyerno po dito ay naayon sa batas ang magpahayag po ng salita ng Panginoon. No? Naayon po sa batas na yun. Ibig sabihin, di bawal. Ganon din po sa bansa po natin. Pero alam niyo po ba natin na minsan sa atin, kahit malaya po tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos, ay hindi ito nagagamit. Hindi nagagamit ang kalayaang ito. No? Alam po ba natin kung bakit? Kasi minsan, nauunahan po tayo ng hiya. No? Lalo po sa mga beginners, sa mga bagong mananampalataya. Naunahan po tayo ng hiya. Halimbawa na lang po natin sa family po natin. Kung mayroong mang pamilya na tayo palang mananampalataya. Minsan kahit pag-pray sa pagkainan, nahiya po tayo. Nahiya tayong sabihin na bago po tayo kumain, mag-pray muna po tayo. Nahiya tayo kasi ang inisip natin, pagtatawanan tayo ng mga kapatid natin, ng nanay natin, tatay natin, na pwede tayo pagtawanan kapag ginawa po natin yon. No? Sa mga kaibigan natin, minsan, sabi nga, yung isang kwento na pumunta ng abroad, matagal sa abroad, tapos, pagbalik, kinumusta ni Pastor, Brad, kumusta ka? Kumusta ka? 5 years tayo hindi nagkita. Kumusta yung abroad mo? Ay, maganda po, Pastor. Kumusta naman yung spiritual life natin doon? Ay, napakaganda po, Pastor. Alam niyo po ba, Pastor? Sa loob ng 5 taon na ako ay nasa abroad, walang nakaalam na ako'y Kristiyano. No? Sabihin, sinikreto. Kinaya niya na siya Christian. No? Ganun po yun. Ibig sabihin, yung hindrance, restraint, nasa kanya. Tali siya ng hiya. Natatalian ng hiya, ng restraints. Nahadlangan siya. Yung pagiging Kristiyano, natatalian ng mga ito. So, hindi na ikikita. Hindi nakita si Kristo sa buhay niya. Alright? Which is not, no? Kaya ngayon, sa umagang ito ay pag-aralan po natin ngayon, mga kapatid, kung paano na ang mga bagay na ito ay maiwaksi natin bilang isang Kristiyano. Una, pag-aralan muna natin ang design ng pagka-create ng Diyos sa tao. Tingnan natin kung ano ang design ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, makikita po natin dito kung paano nilikha ng ating Panginoon, ng Father, ang God, ang tao.
Sabi po dyan, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the thing that move upon the earth. This is how God created man. During the time po, mga kapatid, God created man according to His own image. At isa pong karakter ang mayroon po ang tao na ginawa ng Diyos. Ay yung karakter po yan na kung saan they have freedom to choose. Patunayan po natin na mayroon pong kalayaan ng tao sa kanilang buhay. Okay? Sa Genesis chapter 3, makita po natin dito na tinukso ng Diablo si Eva patungkol po sa pagkain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. At kinain po ito ni Eve at binigyan ng kanyang asawa at sila po yung nagkasala. Ang point po doon, hindi lang po yung pagkakasala, but yung point po doon is yung freedom na kung saan ay meron po silang freedom na magkasala. Kumbaga sinunod nila ang sarili nila. No? Ang tanong po dito, hindi ba kaya pwedeng gawin ng Panginoon na pigilan sila, huwag kayong magkasala kasi kasalanan ng kumain yan, sinabi ko na sa inyo, di ba? God is omnipresent. God is omnipotent. God is omniscient God. He is all-knowing. He's a powerful God. He is present everywhere. But what happened? No? Nagkasala sila. Ang point po doon, because God's creation sa tulad ng sa tao, nung nilikha niya ang tao, meron po silang kalayaang pumili, gumawa ng mga bagay na gusto nila. Hindi po tayo robot, no? Tayo ang gumagawa ng mga bagay na gusto natin. At we are not controlled kung ng sino man o maging ng Diyos sa gusto niya sa atin. No? Nagdidesisyon po tayo na may sariling desisyon kung anong gusto natin. Alright? So, yan po yung point natin dito mga kapatid. Okay. So, that's why nagkasala po sila kasi pinili nila magkasala. Yun po ang point doon. Alright. Alam po ba natin mga kapatid, no? Na minsan, isa sa mga problema kasi natin kung bakit tayo ay nakakalabag sa kalooban ng ating Panginoon kasi ayaw natin na parang nasasakal tayo. Ayaw natin na parang may sinusunod tayo. Ayaw natin na parang wala tayong kalayaang gumawa ng mga bagay na gusto nating gawin. Nagkukontra po kasi yan. Yung gusto mo at yung gusto ng Panginoon, minsan nagkukontra yan. Kasi nga, masarap daw gumawa ng mga bagay na bawal. Masarap, no? Sa totoo lang po, mga kapatid, kasi iba ang desire ng flesh sa desire ng spiritual. Tingnan po natin ang halimbawa dito, mga kapatid. Tingnan na lang po natin. Sa lockdown, no? Sa lockdown, isa na nangyari sa buong mundo, ang tao po ay ayaw nagrereklamo. Kasi nga, hindi na sila makapagtrabaho. Gusto nila magtrabaho pero hindi pwede kasi wala namang trabaho. No? May mga protocol na kailangan sundin. No? Hindi ka pwedeng lalabas na walang face mask, walang face shield. No? Mga kakaibang pangyayari dahil mga bagong rules. Kasi nga, pag hindi natin ginawa yon, ano po ang mangyayari? Sila po ay mahawa sa virus. At pwedeng mamatay pag nahawa po ng virus, mga kapatid. So yun po yun. Pero mabigat mong tanggapin yun sa isang tao na kung saan ay hindi sanay sa ganong pamamaraan ng buhay. Pangalawang bagay, marami pong tao din, mga kapatid, na gusto nila ang freedom at hanggang sa kamatayan, ginawa po nila ang freedom na ito para makuha lang ang freedom na ito. Let's say, pananakop ng mga ibang bansa sa bansa po ng Pilipinas. Marami pong Pilipino ang nagbuwis ng buhay para lang makamit ang kalayaan ng bansang Pilipinas. Natin kalimutan po yan. No? Marami pong naging bayani. Kaya po tinatamasa natin na ang kalayaan ngayon,
dahil po sa mga laban po sa mga mananakop. Okay? Yun po ang katotohanan. Dahil para lang magkaroon ng freedom, they choose to dedicate their life para lang po magkaroon po tayo ng kalayaan. No? Sa atin pong mga Kristiyano, ang nangyari po dito mga kapatid, sa freedom na ginawa, pagka-create kila Adam and Eve, naabuso po ito. Sa Genesis chapter 6, tingnan po natin. Verse 5, sabi dito, "And God saw that the wickedness of man was great in the earth." No? Was great in the earth. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Sumukdulan na po ang kasalanan ng tao sa sangkalangitan. At ang puso ng mga mayroon ng mga tao ay puro evil. Nagpapatuloy po yun. Puro kasalanan. Yun po ang nangyari. Pinili po ng tao ang gumawa ng kalayaan patungkol po sa kasamaan kaysa gumawa ng mga bagay na ukol po sa Panginoon. So nagkasala po sila. Yun po ang nangyari po mga kapatid. That's why, naranasan pa rin po natin yan mga kapatid. Kahit hanggang sa kasalukuyan po. Yung pagpili, yung pagkakasala ng taong ito, yung kasalanan ginawa po ni Adam and Eve, napasa po sa generation to generation, hanggang sa ngayon po, ang mga tao po ay dumaranas po ng kasalanan. That's why, sabi ko nga po, dahil sa kasalanan ito mga kapatid, sabi po ng Biblia, no, na lahat po tayo are destined. Tayo po ay mapaparusahan sa tinatawag nating lake of fire because of this sin that Adam and Eve committed. Romans chapter 5 verse 12. Sa pamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan dahil sa kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa buong sanlibutan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Because of sin na ginawa po ni Adam and Eve, kasi malaya nga silang gawa ng bagay na ito, ang sanlibutan po ay nagsuffer. And you and me, lahat po tayo ngayon ay subject sa kaparusahan. But there is someone, tandaan po natin, meron pong isa na kung saan ay ipinaglaban ang ating kalayaang ito para makapanumbalik tayong maging malaya, malayang makalapit sa Diyos, makapanumbalik tayong malaya makatawag sa Kanya na Ama, makatawag na Diyos ko, Father, no? Ipinaglaban ito hanggang kamatayan. This is Jesus Christ, no? Si Jesus Christ po, mga kapatid, ang lumaban, nag-iisang tumayo at ipinaglaban ang kalayaan natin ito para makapanumbalik tayo sa Ama. Siya po ay nagbuwis ng buhay para ang kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ay maging daan para ikaw, kapatid, ako ay malayang lumapit at makalapit sa ating Panginoon sa sangkalangitan. Amen. Yan po ang tandaan po natin mga kapatid. Hindi po niya ikinahiya na magsakripisyo para po sa kalayaan natin mga kapatid. Na tayo ay natatalian ng kalayaan gumawa ng kasalanan. Kaya po mga kapatid ay pinaglaban ng ating Panginoon Jesucristo ang kalayaan ito. The same thing po mga kapatid. Sabi ko nga po yung halimbawa ko po kanina, marami po ang nagbuwis ng buhay para makamit ang kalayaan ng Pilipinas laban po sa mananakop. Tayo po, sako po tayo ng kasalanan and we cannot do. Wala po tayong magagawa sa sarili po natin. But thank be to God through Jesus Christ who gave His life for us para po sa mamatay, malibing at muling mabuhay at magkaroon po tayo ng access papunta sa kalangitan. At malaya na po tayo ngayon. We are free. Ako po ay free, ikaw ay free. Free po tayong lahat ngayon na makapaglapit at makatawag sa Kanya, Diyos ko, because we have Jesus Christ. Amen? Yun po yan mga kapatid, no? So, hindi na tayo kulong sa kasalanan. No? Hindi na tayo kulong sa kasalanan. Alright. So, now, dahil hindi na tayo kulong, mga kapatid, sa kasalanan, ay hindi naman po we still have to do. Mayroon pa po tayong mga dapat na tandaan bilang isang mga Kristiyano. Una, sa Galatians chapter 5, verse 1, ang sabi po dito sa Galatians chapter 5, verse 1, tingnan po natin.
Aha. Galatians 5 verse 1. Babasahin ko po sa wikang Tagalog, mga kapatid. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang palipin uli. Okay? Alright. Sa English po, mga kapatid, sa Galatians, basahin din po natin sa wikang English. Ephesians, Galatians, ayan. Ito na po tayo. Chapter 5, verse 1. Stand fast, therefore, the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sorry. Sabi po dyan, mga kapatid, pinalaya na po tayo, no? Sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, but wag nating gamitin ang kalayaan ito para muli na namang magpalipin sa kasalanan. Okay? Huwag na tayong magpalipin sa kasalanan, no? Huwag na nating gayahin yung panahon ng past, no? Na dati tayo ay malaya sa kapapagawa ng kasalanan. Pinili natin yun because we are sinners actually. And then, right after na nakilala natin ating Panginoon Kristo, we are free again. Malayo na tayo makalapit sa Panginoon. Malayo na tayo makapag-pray. At malayo na tayo makatawag ng Diyos ko. Pero huwag na natin gamitin ang kalayaan ito na binigay sa atin ng ating Panginoon Kristo. At bumalik tayo sa isang buhay na kung saan ay miserable. Na kung saan ay gumagawa na naman po tayo ng kasalanan, mga kapatid. So the thing is, freedom means free from sins, no? Free from sins. Hindi na tayo nagpapalipin sa kasalanan. In Romans chapter 6, verse 1, tingnan po natin. On Romans chapter 6, mga kapatid, napagandang sinabi ng Apostle Paul po ito. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Alright? Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Sapagkat yung biyaya ng Panginoon na nananagana na po sa atin. Huwag nawa. No? So ito nga po. First point, mga kapatid, no? Na tayo bilang isang malayang mga Kristiyano sa panahon ngayon, huwag na po tayo magpaalipin sa kasalanan. Huwag po tayo mahiya na gumawa ng mabuti. Huwag po tayo mahiya na gumawa ng kabanalan sa harapan po ng Panginoon. Huwag natin kahiya na tayo ay Christian. Kristiyano ako. Huwag tayo mahiya doon. Bagkos, mag-stand out na nga ang pangalang Jesus Christ sa life po natin. Pangalawang bagay, mga kapatid, na dapat nating tandaan, we are free to speak the doctrine of the grace of God. Sometimes, ito po, binabanggit ko lang po ito. Sometimes po kasi, marami tayong na-encounter na mga kapwa Christian. But, ang isang nakakalungkot doon ay yung alam natin katotohanan about sa grace, about the doctrine of the grace of God, ay hindi natin na i-share, no? We have freedom to speak out. Ano ba ang doctrine ng grace of God? Nakakalungkot po kasi alam niyo po, kapag ang doctrine of the grace of God ay nahaluan ng doctrine na kung saan ay hindi ayon sa grace of God, it is no longer doctrine of the grace of God. Other doctrine na po ito. Tingnan po natin ang Galatians chapter 1, verse 8 and 9. Sa Galatians chapter 1, verse 8 and 9, tingnan po natin ang sinasabi po dito. Verse 8, but though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Mga kapatid, napakahalaga po sa buhay nating mga Kristiyano na tayo po ay naligtas sa biyaya ng Panginoon at sundin ang kanyang kalooban sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. The doctrine of God is very important. Kasi kahit ano pong pagpapagod ng mga Kristiyano sa panahon ngayon, kung ang ginagawa po or practices ay hindi ayon sa biyaya o sa doktrina na tinuro ni Apostle Paul, useless lang po yun.
hindi po yun katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. No, kahit anong pagpapagod po yan na hindi naayon doon sa doktrina na binabahagi ng ating Panginoon sa Kristo through Apostle Paul, useless lang po yun mga kapatid. Kaya ang ministry po natin ay hindi lang po sa mga unbelievers, kundi those who claim themselves that they are believers but their doctrine is mixed, no? Kung saan yung doctrine na pulot-pulot, kung yung mga nagtuturo na ito ang nireveal sa akin ng Panginoon ngayon at ito ang ipapahayag. Speaking of revelation, tandaan po natin, the Bible is already complete. If anyone who come to you and says, kagabi nang usap sa akin ng Panginoon, tandaan po natin, kailangan mo ng bahaginan ng doktrina patungkol po sa grace of God ang tao ito. Kasi nga po, God speak through His Word. We have the Bible. Kompleto na po yan. At ang Diyos po ay hindi nangungusap through dream. Kapag may taong lumapit at sabi nangusap sa akin ng Panginoon, ang tawag po doon ay hindi pangusap ng Lord, kundi imagination. No? Imagination po ang tawag doon. At kapag mayroon pong nagsabi na ang salvation ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, at kapag ikaw ay nagkasala ay mawawala ng salvation, it's time for you, mga kapatid, na bahaginan yan ng katuruan na kung saan sinasabi ng Apostle. Tandaan po natin, yung grace of God is revealed sa pamamagitan po ni Apostle Paul. Napakahalaga po mga kapatid na malaman natin kung ano po ang doctrine under Apostle Paul, under the grace of God. Nagpipreach tayo ng salvation through Apostle Paul, that for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. But yung practices natin ay hindi yung practices na tinuro ni Apostle Paul. Anong tawag doon? That is what we call mix. So, dapat po ay isa pong paalala po ito sa ating lahat, mga kapatid, na maging observant po tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos sa panahon po ng biyaya. Okay po, mga kapatid? So, mapapahaba na po tayo ng husto. So, tandaan po natin, freedom, no? Mayroon po tayong kalayaang magpahayag ng patungkol po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Huwag po tayong mahiya na ipahayag ang patungkol sa Ebanghelyo. Huwag po tayong mahiya na ipahayag ang patungkol po sa kalayaan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi kalayaan sa pagsunod sa kasalanan. At huwag po tayong mahiya, mga kapatid, na magpahayag ng patungkol sa doktrina ng biyaya ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan po ni Apostol Pablo. Napakalawak po ng ministry po natin. So, nawa po ang kalayaang ito ay mahayag sa buhay po ng bawat isa po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos, pagpalain po tayong lahat, at ang biyaya ng Diyos ay patuloy po nawang managana sa buhay po natin. Thank you po.